Brief history of Bible translations. Ngano nga naatay mga bag-o nga Biblia karong panahon na. Niya kung tan-aw nimo puro ra ba ni nay imprimatur. No? Puro na ay imprimatur. So ako ning i-review kaya ron medyo basi makasulod sa atong una-una niya mawagtang. Anyway, so good pa mas tuig ni ron. So, ang kasaysayan sa mga translation karon English, Bisaya, Tagalog, no? Dira nanukad. Ang reality is we have to admit that the original manuscripts used by the apostolic writers, katubang product nila is no longer existing. Pero di ko sure kung gitaguan sa simbahan o walang gipagawas, pero majority of the biblical scholars today believe na dili na gid siya existing. What we have today are copies. Nga gitawag sa simbahan og reliable copies. Ancient and reliable. So, doon na duha ka kampo ang nagunit og manuskripto nga mga kopya na. Diri sa ato gitawag nato ni standard Greek text. Katoliko o dili katoliko. No, katong mga Anglican sa 16th century, no? Nahimong kauban nato sila aning higayuna. Standard text. Sa Katoliko, nakaproduce ta og Latin Vulgate gikan sa mga Greek manuscript nga gipagamit sa simbahan kang Jerome. Naapoy mga Old Latin and Greek gipagamit. And then Jerome produced a standardized Latin version. So dili na siya original. Ano? Kaya translation naman na. Unya ning abot sa 4th century gidawat sa simbahan. Unya sa 16th century nauso ang humanism. Kana bang prinsipyo nga ug unsay panginahanglan sa tao ipahaom sa iyahang panahon. Nauso man kaniadto nga di na mobasa og Latin kundi Griego gyud kay ang Griego mao man day original language instead of Latin. So ang mga scholar naga-push nga there must be a recension, Greek recension nga dili ta magsalig sa Latin ni Jerome. So ang labas gi-authorize sa atong Santo Papa ang usa ka biblical textual scholar sa 16th century nga si Cardinal Francisco Jimenez of Alcala, Spain. Cardinal. Gihatagan siya og mga manuskripto gikan gyud sa Vatican Library nga gitawag sa atong simbahan og the most ancient and reliable. Ancient and reliable. Mo'y gigamit sa paghimo o gitawag Complutensian polyglot. Mo ni ang produce ni Cardinal Francisco de Jimenez of Cisneros and Alcala, Spain. Paghuman og gawas ani nga bersyon sa Griego, ning abot ang panahon sa 17th century nga kinahanglan mag-in-English translation. Kinahanglan og English kay mao na pud ang popular language. That is why ang simbahan ning tugot na naay translation into English nga gitawag og Douay-Rheims. Douay-Rheims was based on Complutensian polyglot and the Latin Vulgate of Jerome. Okay? Unya pag-abot sa ato adre sa Pilipinas, no? Sa Amerika pa naapay another translation into English sa 1950s kang Monsignor Ronald Knox translation. Actually na ako'y kopya ani kang Monsignor Ronald Knox ba. Mayo pud nga pagkahubad. Pero wala mo sikat ning kang Knox. May bala na to taud-taud. Kining kang Knox og kaning Douay-Rheims og Latin mo'y gibasihan ni Monsignor Manuel Yap sa iyang binisaya nga Biblia og ni Monsignor Bertmans Cupin SJ sa 1961 nga binisaya. Sumuni ang historyhat sa Katoliko nga Biblia from the original language to Latin, to Greek, to English, Bisaya, Tagalog. Muni atoa. At the same time dito sa Europa ang
kining nagagamit og standard Greek text nga dili Katoliko, gitawag ni siya nga manuskripto in general og textos receptos. Kining textos receptos ug ang Griego nga ginagamit ni St. Jerome halos magka-relative. Naamay gamay diferensya pero dili gyud layo. No? Sa 16th century, napasakamay ni siya ni Desiderius Erasmus. Timan niya akong word ha? Desiderius Erasmus, usa ka Catholic Biblical scholar. No? So si Erasmus, pagkadungog niya nga ang Santo Papa, nagsugo o himo o Greek translation o recensio, nagbuot-buot og iyahang himo. Nagikompetensyahan niya ang Complutensian at the same time. Una pa siya nakahuman. O sa 1516 na kumpleto ni Erasmus ang iyahang Greek New Testament. By 1517 ning abot ang iyang imprimatur gikan sa Santo Papa kang Erasmus. Ang imprimatur ni Cardinal Jimenez sa Complutensian nga nahuman sa 1514 wa pa mo abot. Ning abot 1520 na. So kinsay unang nakagunit og imprimatur? Wa pagani mo abot ang imprimatur ni Erasmus sa 1517. Human og printa gipamaligya na niya. Santuha ko din yan. Kay ang iyahang tiguhulhog nga manufacturer nga printer si Johann Ruben sa German printer. Mo insulti niya, dali-dalion na to ni bro. Unhan na to ng Complutensian kay makauna ang Complutensian di na mahalin ning imo. Giunhan og baligya. Ning sikat na ang textus receptus ni Erasmus ang Complutensian wa pa ma-distribute. Kanus aning abot ang iyahang imprimatur sa Complutensian 1520. Ang kang Erasmus 1517. Pila ka tuig ang gintang? Tulo. Baligya na siya. Pagani ang imprimatur niya ni abot, maligya na siya. Iyag yung gisubmarino ang kang kuan. That is why after 1520 ni abot ang imprimatur ni Cardinal Jimenez, 1522 pa na distribute. Nya kanus ana human ang kang Cardinal Jimenez nga Greek 1514. Unya na distribute 1522. Pila ka tuig? 8 ka tuig of waiting. Pero doon na circulate na sa tibok Europa ang version ni Erasmus. That is why sa pagpamaligya, wala na mahalin ang kang Jimenez. Karon kaning Erasmian Greek mao ni ang naa sa simbahan sa Europa nga nagplano nga kudita sa simbahan. Natunong nga ning buto ang kudita ni kinsa tong nagsugod sa Reformation? Luther. Nakakuha siya kopya sa kopya nga gihimo ni Erasmus. O katong Greek New Testament ni Erasmus na pasakamay na ni Luther, gi-translate niya into German o gi-distribute sa halos sa Europa, mao'y hinungdan niya ning kusog ang Reformation ni Luther. Because we have now the Bible direct from the original language, not from the Latin. Di ta mo saligan ng Latin kay iyan sa mga 666. Oo, na palakad. Mga dautan, basta kanay naaibahin sa Roma, ilaglag na nila. Ilaglag nila. Arita sa Griego, kay mo ang original na language. So pagbutos Reformation, usa sa nakakontribute, maotong Biblia nga recension ni Erasmus. No? So pagdagan sa panahon, ang Textus Receptus, daghan na siya mga editions of kanang changes bitaw. No, daghan. Pero ang general term niya Textus Receptus. Naamag Textus Receptus nga kang Erasmus. Na ay Textus Receptus nga iya ni Stephen. Na ay po edited ni Elsevier. Na ay kang Scrivener. Pero kana sila mga changes naman, kambyo-kambyo, dugang-dugang. Pero ang general term anak ng mga Griego gitawag og Textus Receptus. So kining Textus Receptus mao ni ang gigamit sa pag-translate into King James, New King James, Young's literal translation niya.
Pag-abot sa tuwa na ako'y Cebuano nga King James. Di ba na may ingon nga Cebuano nga King James ni Brad? Di ba? Muna madungog ninyo sa ila, no? Gikan na, no? Gikan na diha. Pero kining duha ka Grigo na may diferensya, dili kaayo maglayo. Arita diri sa pikas nga mga grupo sa biblical scholars nga dunay kasukop sa simbahang Katoliko. Nga anything that comes from the church, the Catholic Church, garbage nila, wala sila salig. They are looking for a Greek Bible version nga dili dependent sa Latin ni Jerome. O dili dependent sa Complutensian. Wala tayong tiwala dyan kay mga Katoliko yan. Oh. So nangita sila. Sa tanto nilang pangita o solusyon silang problema nga unsa nga Grigo ilang gamiton, nahatog pa sila sa gitawag og Alexandrian text. Mga Grigo nga didto na discover sa Ehipto. Egypt. Nga matod pa sa panahon ni Jerome, ang mga manuskripto nga gikan sa Ehipto dili kasaligan. That is why si Jerome wala mo gawit aning mga Alexandrian. Gikan gyud sa library sa Roma. Kay ning salig ta. Pero gikan galing sa Alexandria, Egypt, walay salig ang simbahan. Ngano man unsa may rason? Mga Arians. Mga habna sa mga Arianismo. Ang mga scholar din ha, ang mga transcriber niya, mga Ariano. Pero mauni ang gipunit sa mga bag-ong nga biblical scholar para lang makigkontra sa Grigo sa simbahan o Latin. So gitawag nila nag-neutral. Neutral. Niya ecumenical. Kaya pagtanaw nila, ang content, dili pwede nga kana bang kuan sa simbahan, pabor. Na ay mga ligas nga dili nato mapuslan na. No? So, mao ni siya ang gitawag Alexandrian text, Vaticanos, Sinaiticus o kadtong napaisa, Alexandrinos. On 4th century AD, mao ni ang na discover dito sa Ehipto, sa Alexandria. Ug kana nga mga manuskripto mao'y gipanghawakan sa mga bersyon ni Lachman. Kini si Lachman usa ni siya ka linguist nga biblical scholar. Naghimo siya giyahang Greek New Testament based on this neutral text. Nga walay bahid sa Latin Vulgate. Mona na ko ay kana Greek period. Kana Westcott and Hurt. Greek New Testament. Actually, daghan ko na sila, pero dili na ako isgutan tanan ha. Hindi mga ilado lang yung kaayo ba? Kining Lachman and Westcott and Hurt, maura na sila kunod. Pero lahi-lahi ning panahon. Tanawa ang kang Lachman, unsa nga tuig? 1830. Kunya ang kang Westcott and Hurt, 1881. Kining kang Westcott and Hurt, mauni ang gi-absorb nga Grigo sa Nestle Aland in 20th century. Mo ilang gi-embrace nga Greek. Karon ang Nestle Aland, nahimo silang kabahin sa usa ka dako nga organisasyon kani gitawag United Bible Society. Nga si Nestle usa sa mga founding father anang United Bible Society. So, niya ang United Bible Society. Nya diri sa ato ang lokal nato counterpart PBS. Mo na siya ron. Mao na siya nga naatay Bible month. Westcott and Hurt. Ila na nga bersyon. Nya kani siya nga bersyon kay neutral man kita Catholic and non-Catholic Christians use. Mao na ni ang English product. ESV, NIV, ASB, NET, Good News Bible, etc. Pag abot sa Bisaya, mao na ni maayong balita Biblia. English translation. Ang source Greek anak niya kining kang Westcott and Hurt o kining mao na ni mga Vaticanos. Actually gitawag lang ng Vaticanos pero wa na magagikan sa library sa Roma. Gidala lang na sa usa ka church leader. Gidonate sa Santo Papa, nya gibutang sa library. Dili gyud na ingon nga panahon pa ni Jerome nga didto na nagdaan sa kuan gi-consider na nga reliable. Asa na ro? Asa nga libro na? Kini Alexandrian Vaticanos. Kani Vaticanos pangan lang na siya pero dili sabto na nga from the beginning na ana sa library sa Vatican. Dili gidala lang na siya gidonate dito for safekeeping. Gihatag.
Pero gitaguan gyapon sa simbahan, no? Pero kaning mga manuskripto, baliko na ko ha, nga nagagikan sa Alexandria, Egypt, wala kaayoy pagsalig ang simbahan ana. No, wala kaayoy usalig. Pero kini laging grupo diri sa mga modern biblical textual critics, diri ni gamit tungod sa ilahang pagsupak sa simbahan Katoliko. Di gid sila mo gamit og mga gamit nga iya sa Katoliko nga ginagamit. So nagpalahi gid sila, no? So mao ni siya ang hinungdan. So that is why naimong tanan sa inyo ha, unsa man Biblia nato karon Brad? This story will tell you the truth. Mao gid ni siya. Pero lisod lang ni siya explain og alang-alang. Natun-an ginin mo ni siya paayo pag sequence ani. Kaya tingali mabukbukan ka sa naminaw nimo. Kaning Alexandria, text o kaning Greek text, asa gid kay una na nila. Asa ani kini sa Sinaiticus? Di kaning sa Andrea nga mga gikan ba? Kini dire. Kaning Vaticanos AD 350. Kini Sinaiticus parihara na sila panahon 350. Kaning Greek text nga kaning gikopyahan ato sa Jerome. Kini kan Jerome? Gikan yun siya sa library sa Vatican, sa 4th century. Kasi pinakauna nila doon. Well, maybe, moingon ta nga kung naay diferensya sa panahon, gamay ra, pero maumao sila panahon. Kaya di ba ang Vulgate ni Jerome sa 4th century pod, ning gawas? So diha niya ang panahon na ni Jerome, ang Santo Papa ning hatag sa iyaha o mga Grigo nga kasulatan. Posible ka, kinigigikan din, kinuha ko ta diha. Well, posible nga kining Vaticanos gikan diri, pero sa pagkopya sa Vaticanos wala na ni masubay sa pinaka-insakto. Murag parehara na sila. Diferensya na sila sa pagka-Diyos ni Kristo. Nagiuban nga changes na sa mga words. Nagiuban nga changes sa words. Parehara ni sila. Kinundong pa mo sa akong gisgutan sa inyo last year katong mga missing verses. Katong mga missing tungod to ani. Pero posible ra ni sila kay Kristiyano magyapon, posible ra ni sila nga maura ni. Maura. Problema arian lang. Arian. So pag transcribe ako kung Trinitarian kung Arian ka, ang produkto na to moabot yung panahon nga di gid magpareha. Di ba? Mao na siya. Na-influence lang eh. Dito man na sa katong Sinai nga kanang mga madre bitaw nga kuan nga ilahang dito na naka-storage is haling na unta na nakit-an man sa usa ka protestante nga scholar gi palit or gi pangayo kanay kung Erasmian posible sad ni nga dunay mali sungod siya dinali-dali sa pag-recopying mao magana na adyo textual errors no Dead Sea Scroll bro ulahin na to siya mga AD naman to AD na di ba ang yang dicting araw kay wala panahon ba to dito Christ hapit? Ang unsa? Dead Sea Scroll. Pero ang ilahang I don't know ha, ang historian di ra ba magpareha. Labi na kung historian nga naa kay medyo dapig kaniya kana kay intereses. Mo intra din ha ang bisan gani ka na mayuga carbon dating di. Naapoy panahon mo ingon sila nga di pud kaayo na mosaligan depende na og asa unsay tumong nimo nganong nag-insist ka na date. Pero as far as kining neutral text is concerned, diri gyud ni primarily gikuha ani nga manuskripto ha. Tan-aw nato pohon kung naabay bahid sa Dead Sea Scrolls pero as far as kining nga manuskripto ila gyud ni. Ila gyud ni aning panahona. So gisalo ni Nestle Aland napunta sa kamot sa United Bible Society. Pag-abot sa Vaticano II, mao'y gigamit sa mga translation na. Pila gani sila bro nga corporate na ng United Bible Society gikan ni karon sa pagkakaroon over 200. Over 200 Bible societies worldwide. Pero ang nagkuha na create ana si Eugenia ang kini sila si Nestle. Si Metzger. Okay. So, move ta. There is a general introduction to the Bible by David Ewert, 1983. Gisgutan diri ang development of textual criticism. Di na kay kumo isgot ani. Arita mo focus sa versions of English Bible. No, labi na sa Katoliko, no?
Kita sa wala pa ang Vaticano II na atay gigamit nga English. Douay-Rheims Challoner version was the standard English Bible for Roman Catholics well into the 20th century. Unya na ako'y succeeding nga translation kang Ronald Knox nga 1941 nga gibasihan gikan sa Latin Vulgate. Unya ang produkto ni Ronald Knox ni gawas atong 1945. Ang duwa din siya, Challoner, kinsa may duwa na? Si Challoner, Oh, na iya. Bishop man si Challoner. Mo na. Bishop man siya. So katong Douay-Rheims nga ning gawas 1609 gi-revise ni Challoner. Ang season 11. Naagyapon, pero gi-revise ni Challoner. Oh. Kunya gi-revise na pug otro na ni Ronald Knox. Diyos. Para muhaom sa atong lingwahe ba karon. Pero wala dugang umawas. Wala. Gipahaom lang sa panahon na to ang word. Thou shalt not covet thy neighbor. Karaan man to. So iyang gibago sa panahon. Unya, pag-abot sa Vaticano II, na ay decree ang simbahan nga Dei Verbum number 22. Tungod sa Vaticano II, kini nga decree gi-allow sa atong simbahan nga dunay translation nga ang mga Protestant biblical scholars dunay involvement sa translation. Awa na to ha. Number 22 sa Dei Verbum na Decree on Sacred Scripture. Awa ha. And should the opportunity arise and the church authorities approve, if these translations are produced in cooperation with the separated brethren as well, all Christians will be able to use them. So ang simbahan na yung mindset nga mag-produce ng Biblia na acceptable sa tanan, all Christians. So dili gina mo pabor sa ato lagi. Kaya dili na siya matawag na acceptable sa tanan. Pero nag-sign ang simbahan nga gi-allow ang translation nga kanang gitawag nato kanang bitaw sagol-sagol. Restriction. Kanang para ng mga pulis ug sundalo mag-operasyon sa sagol sa tawag kana composite undertaking sa Biblia mao na ang resulta. Diri na nag-ugat ani nga decree allowing, no? So, arita sa recent Roman Catholic nga produce nga Biblia English sa human na declare na ang Vatican II. We have Jerusalem Bible. Pero kini nga Biblia Catholic translation gi-translate into English pero wala gigamit ang Latin Vulgate ani from the original languages Greek and Hebrew. The English version of Jerusalem Bible was published in 1966. Ang Greek nga gigamit ani kanang mo na ang property sa United Bible Societies. May gibasihan. Unya, ning abot na pod ang New American Bible nga mo'y gigamit sa atong mga seminary, no? English translation. Tungod ni sa Pope's encyclical in 1943 permitting translation from original languages. It now had to be retranslated from Greek, and so the finished product of NAB was published in 1970. So naano ni siya ay kuan ron kanang updating na pod na New American Bible Revised Edition na brick. Oh. So again, kini wala gyapon ni gibase na sa Latin Vulgate. Sa talan no, pabor na sa talan siguro na break. Ang Jerusalem Bible mo gyapon diha gyapon tanaw. Oh, diya gyapon. Oh, diya gyapon. Kay neutral man ang gusto sa simbahan. Can be used by all Christians, dili kay Katoliko ra, pabor. Okay. Sa laing bahin, ang mga Protestante naga-translate pod sila para sa ilahang tao. Ang usa sa mga sikat kaayo kining The Living Bible. Mao gani ni gigamit ni Talibong daya pagigdebate sa Muslim. Biblia nasulod sa Biblia. Mo ni gigamit. Kining Living Bible dili ni literal translation. Kung unsa ang Greek translate nimo litra por litra sa English dili. Paraphrase ni siya, no? Kung ang kahulugan ba, no? So, the complete Living Bible came from the press in 1971. This is paraphrase.
but is also reasonably exact translation. Paraphrase pero anang eksakto po, di po kay surambaw. Ilang yung dipinsaan, no? Si ilang, ato lang po silang uyunan silang statement. Pilihan sa Muslim. Oh. Karon pag humana ng Living Bible, naapoy lang yung mga sikat na mga translation. The New American Standard Bible. Namatod pa ni sa internet, the most accurate literal translation. Nas. Ninggawas 1971. This Bible is known as the New American Standard Bible. Disney alam niya panikan. Oh, kuha gini siya, literal gini siya. The Nas represents a conservative and somewhat literal approach to translation. So mayon gyud kag literal, kini gyud siya ang pinaka-authority. Na ako'y mga bago karon nga literal kanang ESV, English Standard Version, pero originally kini gyud ang pinakailado. Every edition sa Bible bro, like that by one. Manufacture? Usara? Di na ako'y uban grupo nga wala masakop sa kuan sa UBS. Pareha ni Lachman Foundation. Iyar na. Oh, ilar gid ni Lachman Foundation. Pero ang Grigo nga ilang gigamit, tunay connection dito gyapon sa UBS. Pero ang pag-produce, pag mass production, lahi na nga korporasyon ang nag-mass production. Ang Lachman Foundation na, pareha ni. Naman nito. Ito ang katuluan, idiyon lahi po sila. Naro, ang New Nas Lachman Foundation, a non-profit Christian corporation sa California. Sila nag-mass production. Pero ang Grigo sa UBS mo ilang basihan. Okay. So diri na ang good news. May good nga balita. Good News Bible, today's English version, Lingula 1976. As a result of such request, atong to make the story short, may daghang request ba nga magpagawas og new translation nga swabe sa paglitok, no? As a result of such request, the Bible Society decided that the time had come to prepare a common language translation of the scriptures in English. Robert G. Bratcher, a Baptist minister and missionary to Brazil, siya ang nag-produce ni aning Good News Translation. O naa-under sa korporasyon ng American Bible Society o British and Foreign Bible Society. So siya yun ang word for word kung saan na pagplastar na translation, no? So kini si Robert Bratcher nahog siya nga researcher and translator sa United Bible Society. Kay kining ABS o kining British Bible Society under man ni sa UBS as the mother organization. Pero dili siya mag-producer. So, muna ang gamay nga story. Karon mo sa kalibutan ni Eugene. In 1976 edition of the Good News Bible endeavored to avoid male-oriented language. So diha sa Good News kanang male-oriented kanang kanang bitaw a man be born again. Dili tawgon og man kay laki ra kay ba. Murag way labot bitaw ang mga babae. A person. Na murag generalize na siya. So mo na ilang style of translation dili kay nila murag kanang patristic ba. No? Murag neutral siya ang iyang tumong. So the Good News Bible is not a word for word. Pare-parehan ni sa katong kaganiha katong kaning Living Bible, no? Paraphrase. Paraphrase. Instead, it adopts the principle of Eugene Nida. So ang principle of translation sa ilang scholar nga si Eugene Nida mo gi-adapt of the American Bible Society called dynamic equivalence or functional. So, murag other words ni sa kanang gitawag og paraphrase. Pero medyo na alay gamay twist nila para maiba naman. So, Eugene Nida is the brain in the translation of the Maayong Balita Biblia, Good News Bible. Pero ang manual lang na naglihok gyud si Bratcher. Karon unsa may background ni Eugene Nida? Eugene Nida is a linguist. Siya ang nag-develop sa Dynamic Equivalence Bible Translation. No? Niya, muna siya. And then, 1937, nag-eskwela siya sa University of Southern California. And niya, despite his conservative background and later years, Nida became increasingly ecumenical.
and new evangelical in his approach. No? Moral. Muna nga sa diyang ning duol ni sa Santo Papa nga nag-propose siya nga maghimo og neutral Bible, May moral. napauo niya ang Santo Papa. No? Kaya murag nagkasinabot sila bahin aning ecumenical. Ako ni magkakataon. Mm. Now, 1943, Nida received PhD in linguistics sa University of Michigan. So, graduhan po yun siya. No? Baptist na siya Oh. or Baptist minister. Nida retired in the early 1980s, although he continued to give lectures in universities around the world. Daghan siya gipuy-an, Alpine, Arizona, USA, Madrid, Spain, Brussels, Belgium. He died in Madrid, 2011 at the age of 96. Pero posible ka bro, dapat sa badista nga translator bro, kadang mga inaanang nga translator, posible ka dahil mga usap sa Biblia nila. Tanaw na to na. Klaro, yun, sa balita. Nida was instrumental in engineering the joint effort between the Buhat mo dyan ila. So in other words, si Nida ning adto sa Roma, Vatican, nakipag-usap. Mr. Pope, ecumenism na Isa nga po inyo. ang iyang meet ano sa oras? Pope Paul VI man yata. No? So, may istorya sila dito nga kamo ay yung simbahan gusto mong kamong ecumenical nga kuan. So, nakoy i-offer Bible ecumenical. Kami ni bahalas distribution kay we have more than 200 Bible societies that can operate worldwide. Nya Katoliko na daghan pero walay funding enough to support. Tigay takahatag og Bible nga libro, nga libre. Muhawa na lang ko ani pagkasip di mo retire wa pagyud ko kagunit og Biblia nga donated ba kanang donated gyud nga Katoliko ba. Bayad yung tanan. Oh. Sa kamo agay itong kuan biste na mo, bayad yung nila. Na, ayan, protestante hasta paprisuhan tagaan og Bible. No? So, nakita ninyo no, Vatican and United Bible Societies corroborated to come up with. Nangayo lang siya para pag-produce butangan og imprimatur para Katoliko mo palit dili mahadlok. Kapag ibalo kag Katoliko nga ingnon lang na imprimatur ato na. Okay, sigaran. Oh. Ato na. Ato bitaw na pero dili pure na isagol. Ang delikado ni Biblia sa interno, ang bisita ng Kaya wala yung hindi sa balista mo translate. Grabe yung like. Nida received honorary doctorate from Iwasan na ni delikado ang Heriot-Watt University 1974. basta mga So karon kaning Philippine Bible Society ang ilang gina-promote nga standard nga English mo ning ESV. May pud nga naa mo sa inyong Biblia mag-install mo ESV. Kay mo man ni ang gina-promote nila karon nga standard, no? Standard kay very accurate daw ni siya ang pagka-translate. Okay? United Bible Societies, basigwa mo yung idea ani. Unsa man ning United Bible Societies? Is a worldwide association of Bible societies started 1946. No? So nagkuan sila convention and then they formed the organization Forum of Bible Agencies International. UBS has 146 member society. Kaniadto pa ni pero karon kung sila pasultion above more than 200 worldwide association na ang ilang membership. No? Anya, mo ni ilang mga original nga member, British and Foreign Bible Society, Scottish, American Bible Society, blah blah blah. Sa next page, asa ang Philippine Bible Society na asa tunga-tunga. So usa ta sa mga karaan nga membro aning organization. Member na sa mga Mason societies. Okay? So nganong naa ang Biblia ganing ingon ana? Nganong na propagate ng Biblia diri sa atong community? Kay gi-allow sa Santo Papa unya kabahin siya sa programa sa atong simbahan kini gitawag Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Diri na siya nagugat ni ani nga programa, Unity of Christians. Sila mula na. Oh, gisalo ni sa Catholic Biblical Federation sa Germany. Unya dayon sa mga Catholic Bishops Conference. Apil ang CBCP. No, nga nagagi-endosar ni sa ilaha. Hangtod nga ang asa nga atong level, Oceania, Southeast, pag-abot din sa Southeast ni ata sa grupo sa Indonesia, Thailand, Malaysia, Cambodia, Vietnam, Burma, Philippines, CBCP. So ang CBCP usa na karon sa nag-endosar aning
Biblia ha. No? CBCI. Nya kaning ICBA, CBCI. Episcopal Commission on Biblical Apostolic. Muli na kong iingon kanyan to pala nga ang BA, ang gina sila, no? No, ang gina sila sa mapa, sa simbahan. Kamu si di ambo to gaasa ka mo dapita. Oh, na. Sila karon ang bali promoter na ani nga Biblia. Pero kadaghanan sa BA wa gyud tawo na sila kahibalo sa kasaysayan nga ilang promotion ba. Oh, kailang gibit-bit ba. Pa hangiwa na sila pa lecture anang unsa ng ilang Biblia, di ba? Wa gyud na. No? So Doon naman sila si Marcos na yung una. si Marcos na. Marcos na yung una. So, ano update? So muna siya ang hinungdan. Episcopal Commission on Biblical Apostolic. Muna yung pinaka-mother organization sa BA diri sa Pilipinas, ICBA. Pag abot po sa international, naa sila sa Catholic Biblical Federation. Kinsa presidente sa CBF karon? Nakainog lecture ko na ni. Mo bitong i-rewind ko ni kay basi nakalimot na mo. Kinsa presidente sa worldwide nga CBF? Cardinal Tagle. Tama. So mapugos gyud si Cardinal Tagle og promote aning Biblia ha. Kay siya na may presidente. Dili na itong taga-Patima. Patima yun. Okay, so this is the brief story ha. Okay, wala, ending na gito.